Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Gaya po ng ating sinimulang series ng mga nakalipas na araw, ipagpapatuloy po natin ito. Ang aklat po ng mga gawa, nasa chapter 3 na po tayo. At ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayong umaga ay From Helpless to Whole, Acts chapter 3, verses 1 to 10. Samahan po ninyo ako at ating pong basahin ang mga talatang ating pagbubulay-bulayan. One day, Peter and John were going up to the temple at the time of prayer at 3 in the afternoon. Now a man who was lame from birth was being carried to the temple gate called Beautiful, where he was put every day to beg from those going into the temple courts. When he saw Peter and John about to enter, he asked them for money. Peter looked straight at him, as did John. Then Peter said, "Look at us." So the man gave them his attention, expecting to get something from them. Then Peter said, "Silver or gold I do not have, but what I do have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk." Taking him by the right hand, he helped him up, and instantly the man's feet and ankles became strong. He jumped to his feet and began to walk. Then he went with them to the temple courts, walking and jumping and praising God. When all the people saw him walking and praising God, they recognized him as the same man who used to sit begging at the temple gate called Beautiful, and they were filled with wonder and amazement at what had happened to him. Pagpalain nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw pong ito'y ating pagbubulay-bulayan. Mga minamahal na mga kapatid, ang tema po ng Acts chapter 3, 1 to 10 ay ganito. Christ's power transforms helpless sinners into restored worship or worshipers, bringing glory to God and witness to the world. Ito po yung theme, ang pinakabuod na tema ng ating pag-aaral ngayong umaga. Ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo ay bumabago ng isang walang kakayahang makasalanan upang dalahin niya ito sa pagsamba, upang maluwalhati ang ating Diyos at maging patotoo sa mundo. So ngayong araw, ating pag-aaralan ang Acts chapter 3, 1 to 10. Puntahan po muna natin ang immediate context ng ating pag-aaral. At ating makikita, nagsimula po ang ating pag-aaral kahapon o yung tinapos po natin ang ating pag-aaral kahapon sa Acts chapter 2, 42 to 47. So bago po yung Acts 3, 1 to 10, nanggaling tayo sa Acts 2, 42 to 47. Ano po yung ating pagbabalik tanaw sa ating pag-aaral kahapon? Kahapon ating nakita yung pasimula ng unang iglesia. Nagpasimula ang iglesia sa kapanganakan nito nung araw ng Pentecostes, kung saan ang Santong Espiritu ay bumaba sa mga alagad, 120 people all in all, and when the Holy Spirit descend upon them, they speak in tongues, naintindihan po ng mga tao yung mensahe, at nagsalita si Peter. Si Peter, isang mensahe lang, marami po, 3,000 ang naligtas. Pagkatapos po noon sa Acts 2:42, Luke describes the early believers as devoted to the apostles' teaching. Pinag-aralan natin kahapon yung mark of a healthy church. At yung mark of the healthy church, nananatili po sila. They devote their lives on the apostles' teaching. They devoted their lives on the Word of God through fellowship, to breaking of the bread, and prayer. Yan po yung ating pinag-aralan kahapon. Kung gusto niyo po yung mapanood, nasa YouTube channel na po natin yan, pwede niyo pong balikan. At ang nangyari po doon, ang sabi sa verse 43, signs and wonders were being done by the apostles. So,
parang ano yan parang ang tawag doon, pagbabalik tanaw. Kasi po yung ating pong talata ngayon, Acts chapter 3, 1 to 10, ay ang proof ng Acts 2:43. Kasi sa Acts 2:43, binanggit na po ni Lucas, signs and wonders were being done by the apostles. At ang halimbawa ng signs and wonders na yon ay yung ikinukwento niya ngayong detalyado sa Acts chapter 3, 1 to 10, kung saan ang isang lalaki ay lumpo mula pagkabata, subalit nakaranas ng himala ng Panginoon. So the believers shared everything in common. Ating pinag-aralan kahapon yan, naging matulungin sila sa isa't isa. Yung mayayaman, binenta ang ari-arian, itinulong sa mga kapatiran. And the Lord, because of that, added numbers daily sa bilang ng mga apostol. And this sets the stage. The apostles were doing wonders and signs. At ito nga pong Acts chapter 3 provides us a specific example noong sign and wonders na binabanggit po ni Luke sa Acts chapter 2 verse 43. At atin po ngayon itong pag-aaralan. So, ano po yung pinaka-summary ng immediate context ng Acts 3, 1 to 10? No, una, Acts 3, 1 to 10 sits between the description of the early church, yung pagpapakita ng paglalarawan ni Lucas sa healthy church where miracles were promised, and Peter's sermon at Solomon's at the portico of Solomon sa 3:11 to 26. Yan po yung sandwich sa pagitan po nung pagsesermon ni Pedro sa portico ni Solomon na pag-aaralan natin bukas, sa gitna noon ay nangyari muna ang isang himala. That miracle leads to the gospel proclamation. At yung gospel proclamation na yan, bukas ko tatalakayin yung sa portico ni Solomon, tumayo si Pedro at nangaral. So in other words, Acts 3, 1 to 10 is a bridge. The miracle demonstrate the continuing power of the risen Christ working through His disciples, and this miracle provides an opportunity for further gospel preaching. Tandaan, ang mga himala na nangyari sa buhay ng mga alagad, those signs and wonders are just bridge. For what? For the propagation of the gospel. Ito po'y ang layuning maging daan, maging tulay para malayang maipahayag ang mensahe ng salita ng Diyos. Sa oras na ito mga kapatid, imagine for a moment that you are walking downtown and you see someone sitting at the corner of a busy street. Day after day, yung taong ito ay nauupo sa lugar na yon, marahil may hawak na isang baso na may nakasulat na kapirasong papel na humihingi ng tulong, asking for a little change. Marahil hindi nyo iniisip na sa Canada meron nun pero dito po bawat kanto meron nun. Ang Canada po, bagamat land of opportunities, ang Canada po kinikilala na isang lugar na mayaman, pero napakarami rin po ritong homeless, napakarami rin po ritong mga namamalimos, at minsan nga po pag nagkukwento nga kami mag-asawa, sabi ko, dali mo yung taong yan sa Pilipinas pwedeng artista yan kasi ang gaganda lalaki ho nila no? Matatangos ang ilong, mapuputi, yung mga babae magaganda, pero they are standing, some of them are sitting in the corner begging, and they were asking for money or a little change. So, ipalagay natin everyone who passes that downtown street recognize this person. They've seen and they've been in that place every day for years. Ganito po yung kwento sa ating kasaysayan. Now imagine that one day, instead of receiving few coins, something miraculous happens to that person. Bigla na lang siyang tumayo, completely healed, shouting and leaping for joy and praising God. Ano po kaya ang mangyayari? Hindi kaya yung mga taong nakakakilala sa kanya, yung kaya mga taong dinadaanan lang siya araw-araw ay mamamangha.
At yun po ang nangyari sa ating kasaysayan. That is what happened here in Acts chapter 3. A lame man, crippled from birth, sat outside the temple asking for money. But one day, God had something greater planned for him. Through the apostles, Peter and John, Jesus Christ himself displayed his power to heal not only the bodies, but ultimately the souls. Take note, not only the soul of that man, but the souls of the people na nakasaksi ng bagay na ito. Take note mga kapatid, our passage is more than a story of healing. It is a picture of our condition apart from Christ and the sufficiency of Christ's power and the joy of salvation. Yan po yung ating makikita sa kasaysayang ito. Dadalhin ko po kayo sa isang eksposisyon ng ating ng pag-aaral at atin pong tingnan ang mga talata at atin po itong i-apply sa ating mga kalagayan bilang mga mananampalataya sa panahon natin ngayon. But before we do that, kailangan tama yung application natin, kaya unawain natin muna ang mga talata. 1. The first point, the story that we have today show our helpless conditions apart from Christ. Acts 3:1-3. Basahin po natin. One day, Peter and John were going up to the temple at the time of prayer at 3 in the afternoon. Now a man who was lame from birth was being carried to the temple gate called Beautiful, where he was put every day to beg from those going into the temple courts. When he saw Peter and John about to enter, he asked them for money. So dito po merong specific na karanasan. At ito po ay pagpapakita na ang karanasang ito'y nangyari sapagkat very detailed. May dalawang taong binanggit, Peter and John, at ang pangatlo ay ang lalaking lumpo. Binanggit din ang oras, time of prayer. Ito po ay specific. Kapag binabanggit po yung mga tao na karakter, binabanggit yung lugar, binanggit ko nung oras, binanggit ko ano nangyari, hindi po ito mapapasubalian. Ito po ay naganap. Pero knowing Luke, who is the writer, talaga hong detalyado magsulat si Lucas. At ito po ay very common sa kanyang mga writings. At imagine niyo yung birth ni Jesus sa Luke chapter 2. Siya lang po yung nakapagsulat ng detalyadong pagkakapanganak sa Panginoon. Sino yung present, andun yung mga mahalagang tao, mahalagang lugar, kung saan ipinanganak, ano ang nangyari. So, detalyado magsulat si Lucas. At dito, very detailed din po. Pati nga yung lugar binanggit Saan? Sa temple, no? Carried to the temple gate. At the gate of the temple, na yung tawag doon sa gate of the temple ay Beautiful. Can you imagine, ang tawag doon sa temple gate ay Beautiful. Pero kung titingnan nyo, doon sa Beautiful gate na yon, napakarami mga tao na dumadanas ng mga pagdurusa at ang kanilang mga sitwasyon ay hindi beautiful. So araw-araw yon. At ang lalaking ito dinadala ron to beg to those going into the temple courts. Ayan, so Peter and John saw the man's condition. Ano ba yung condition? No? Peter and John were going to the temple at the hour of prayer. Then they saw this man's condition was hopeless. He had never walked. Hindi po siya naka-experience na lumakad kasi ang sabi ng talata, he was lame from birth. Mula pagkabatay, lumpo. So hindi po ito basta polio lang. Yung pong polio na na-acquire yung polio virus, minsan may edad na yung bata. Pero ito po ay congenital. Ibig sabihin, pag silang pa lang, lumpo na. Di natin alam kung ano dahilan, pero hindi po niya naranasang lumakad. So anong nangyari? He was dependent on others to carry him. Nakadepende sa iba ang kanyang mobility. Kung hindi siya bubuhatin, hindi siya makakarating sa kanyang paroroonan. Mga minamahal na mga kapatid, look at the condition. Ito po ang kondisyon ng lalaking ito. Hopeless,
can never walk. He was dependent on others to carry him. Look at it this way. Kung itong lalaking ito may pagnanasa na pumasok sa templo para magdasal, para sumamba, para purihin ng Diyos, magagawa niya bang mag-isa? I doubt. Kasi po, doon sa Beautiful Gate, kailangan napasanin siya at dalahin doon para siya makarating. So going inside the temple is also something that is impossible for him to do. He was hopeless. He can never walk. And he was dependent on others to carry him. Now, mga kapatid, ating tingnan ang kalagayan ng taong ito hindi lang sa physical, kundi sa spiritual. Sapagkat ang kalagayang ito'y paglalarawan din ng Diyos sa kalagayan ng tao, ikaw at ako, ng bawat isa sa atin, nung tayo'y wala pa sa Panginoon. Spiritually, this is a picture of us all. Mahirap man tanggapin, pero ito ang totoo. Larawan din ito ng bawat isa sa atin sa spiritual. The Bible says we are dead in trespasses and sins. Mas masahol pa nga ang paglalarawan ng Biblia eh. Ang paglalarawan ng Biblia sa Efeso 2.1, tayo'y mga patay sa kasalanan. Eh kung paglalarawan po'y lumpo lang, baka sakaling pwede pa nga magpagapang-gapang. Pwede pa nga makarating sa altar kung gagapang, pero ang paglalarawan ng Biblia sa ating kalagayan, bago ang ating pakikipag-ugnayan sa Panginoong Jesucristo, we are dead in sin. Just as this man could not walk into the temple, we cannot walk into God's presence on our own. Yun lamang naman po ang gusto kong bigyan ng emphasis dito. On our own, like this lame person, we cannot approach God. Hindi natin kayang lumakad sa presensya ng Diyos. And to illustrate this, imagine a man with a car that has no engine. Isang lalaking may kotse pero walang makina. No matter how much he washes the car, paints the car, push the car, it will never run on its own. Why? Walang makina eh. And that is us spiritually. Externally, we may look religious. We can paint our lives to look good. We can wash our lives to look clean. But without the power of Christ, we are dead inside. We are hopeless. We cannot do anything when it comes to coming to Christ. This man, just like any one of us, needs the help of God, and unless God help us and draw us, the Father drawing us to Christ, we will not see Christ. Romans chapter 3 verse 10 says, all have sinned, no one is righteous, not even one. No one seek God, no one understand, because all have sinned. And because of sin, we are dead. Just as this man. So if you are going to apply this, do you recognize your helplessness apart from Christ? Without Christ, we are helpless. Ito yung tinatawag sa theology na state of total depravity. If we remain on that state without the help of God, we're doomed. And we cannot do anything if God will not help us. Many seek relief in money, many seek relief on success or self-help. But like the lame man asking for coins, people often seek temporary solutions when what they need is complete transformation. Ang mundong ito, naghahanap ng pansamantalang tugon sa kanilang malalim na pangangailangan sa buhay. Pero ang tanging makatutugon
at makapagbibigay ng gamot sa sitwasyon ng tao ay walang iba kundi ang Diyos. Unless God and Christ do the transformation, lahat ng ating gagawin ay religious patching up lang, religious painting up, or washing up. But the real transformation can happen only when Christ touches the heart. Amen? Kaya dito makikita natin yung pangalawang punto Christ's power to heal and save was very evident in Acts chapter 3, 4-7. Listen to this. Ang akala ho natin, ang bida rito ay si Pedro at si Juan. But let us look at the story on the vernacular. Ang sabi diyan, Peter looked straight at him. Ganon din si John. Then Peter said, "Look at us." So the man gave them his attention, expecting to get something from them. Still, ang intention lang naman talaga ng lalaking ito is not real transformation, not a solution, not a permanent solution to his predicament, kundi yung sanay na siya. At sanay na siya na araw-araw may nag-aambon lang sa kanya ng konting biyaya, may nagkakaloob lang siguro sa kanya ng mga pantugon pansamantala sa kanyang pangangailangan. So when Peter and John asked him to look at them, he looked and gave his attention because he is expecting that he will receive something. But to his disappointment, Peter said, "Silver or gold I do not have." That is what he wants. That is what he is expecting. Just like many other people right now who go to church, many people go to church with that same intention. Silver and gold. They go to Christ for silver and gold. They go to Christ to material needs of their lives. Pag may problema, lapit kay Lord. Lord. Pag may pangangailangan, lapit kay Lord. Lord. Pag walang trabaho, lapit kay Lord. Lord. For their immediate needs. But Peter and John told this man, "Silver and gold, the things that you were asking us and expecting us to give you, we don't have that. But what I do have, I give you." And then, dito na po papasok kung sino ang magbibigay. Ang nagbigay po ba'y si Peter talaga? No. Sa susunod na bahagi ng talata, sinabi ni Peter, "In the name of Jesus Christ of Nazareth." So when we use the name of Jesus, we are invoking the power of Christ. The name of Christ is synonymous to His power. And Peter here is just saying, by the name of Christ and by the power of Christ or by the person of Christ, I want you now to walk. Taking him by the right hand, Peter helped him up, and instantly the man's feet and ankles become strong. Mga kapatid, look at and let us notice. Peter didn't heal by his own power. Hindi kapangyarihan ni Pedro ang nagpagaling. It was the name of Jesus. And this points to Christ's authority and Christ's sufficiency. Can we say amen? And immediately the man's feet and ankles became strong. Amen? So no therapy, no delay, no doubt, Christ's work is effectual and complete. Kung nagawa ito ng Panginoong Diyos sa lalaking ito physically, kung ang ating espiritual na buhay ang pag-uusapan, katulad ng nangyaring instantaneous healing from the physical defect of this person, God is also capable of healing instantaneously the problem of our spiritual lives. Amen? Our spiritual life, just like what happened here, ay kaya ng Diyos na i-transform. Sabi nga,
noong ang isang lalaking mayaman ay lumapit sa Panginoon at tumalikod dahil sa sobrang niyang kayamanan, sinabi ni Jesus, imposible talaga na ang isang mayaman ay makapasok sa kaharian ng langit. Ang sagot ng mga alagad at nagtanong, Lord, kung ganon, sino po ang maliligtas? Para bang isang katanungan na, kung ganon po, na ang pagpasok sa kaharian ng langit ay imposible at tila mas madali pang pumasok ang isang camel sa butas ng karayom, ano po ang pag-asa ng tao para sa kaligtasan? Sumagot ang Panginoon at ang sabi ni Jesus, with man, this is impossible. But with God, nothing is impossible. With God, all things are possible. So ano pong ibig sabihin nun? Applying to what we are studying today, sa buhay espiritual, imposible na ang tao'y makalapit sa Diyos. Subalit sa Diyos, walang imposible. Immediately, like this man, we can enter the presence of God through Him, through the power of Christ and through the mercy of our God. No therapy, no delay, no doubt. Christ's work is effectual and complete. Amen? So in Reformed theology, this reminds us of irresistible grace. When the Lord regenerates the heart, we cannot help but to receive Christ and put our faith in Him. Irresistible. Dahil ang Diyos na ang kumilos sa ating mga buhay. Amen? When Christ calls someone to a new life, the response is immediate and certain. Kapag ang Diyos ang tumawag, hindi tayo makatatanggi. Katulad ni Lydia, nang narinig ang pangaral ni Apostol Pablo, ang Diyos ang kumilos sa puso ni Lydia, siya ay nagbukas ng kanyang tahanan para sa mga misyonero. Amen? So, ano pong makikita po natin dito to illustrate this? Think of Lazarus sa John 11. Si Lazaro patay na ng 4 na araw. Anong pag-asa ng isang patay? Hinihintay na lamang na ito'y ilibing. But when Christ came, when Christ called him, he came out of the tomb instantly. The same power that raised Lazarus raised this man to walk. And it is the same power that raises spiritual dead sinners to life. The same power, the name of Christ, completed the miracle of this man. And so it is. This is a picture of our own spiritual condition. Tanging ang Diyos lang ang pwedeng bumuhay sa mga patay nating espiritu. Malibang tawagin tayo ng Diyos para sa kaligtasan, hindi tayo kailanman magkakaroon ng pag-asa. Kaya kapatid, huwag kayong maniwala na sa sarili nating kakayahan, kaya natin na tayo'y makalapit kay Jesus. Imposible yun. At kung tayo man ay nakalapit kay Jesus, nakilala natin si Jesus, isa lang ang ibig sabihin nun. Na-regenerate na ang puso mo, gumawa nun ay walang iba kundi ang Diyos. At kung na-regenerate na ang puso mo, isa lang ibig sabihin nun, pinili ka sa kaligtasan. Hindi dahil magaling ka at may kakayahan ka, isa lang ibig sabihin nun, kasama ka sa mga dahilan kung bakit ang Panginoon ay napako sa krus. Siya ay napako sa krus sa mga pinili niya para sa kaligtasan. Hindi para sa lahat, take note. Dahil kung para sa lahat, sigurado, effectively, irresistibly, lahat ng tao na kanyang pinili sa kaligtasan at dahilan ng kanyang kamatayan, maliligtas. Kaya huwag niyo mong papaniwalaan yung mga nagtuturo na si Jesus namatay para sa lahat. Kung si Jesus ay namatay para sa lahat, napaka-irresponsable naman ng kamatayan na yon. Kung namatay siya para sa lahat, di sana lahat na ligtas. Pero dahil hindi nga siya namatay para sa lahat, namatay lang siya para sa kanyang mga pinili, lahat ng kanyang pinili, sigurado 100% maliligtas.
Ganun ang tamang theology. Hindi yung, si Jesus namatay para sa lahat. Bakit ang dami pupunta sa impyerno kung namatay siya para sa lahat? Di ibig sabihin, hindi epektibo yung kanyang kamatayan. Napakasimpleng logic. Pero maraming pastor, hindi ito naiintindihan. Parati na lang declare ng declare, turo ng turo na nagsasalimbaya naman ang mga pagtuturo. Hindi ganon, mga kapatid. Kaya in application, tandaan natin, we cannot save ourselves by good works. We cannot save ourselves by church attendance or even by moral reform. It is only through Christ that we are made whole. Now, the question is this: are you trusting in Christ's power or in your own efforts? Kung nananampalataya ka ngayon, kapatid, at sinasabi mong dahil sa pananampalataya nga ligtas ka, tanong, hindi mo ba naisip, bakit ako nanampalataya samantalang yung iba hindi? Ang konklusyon mo ba, dahil magaling ako dahil naintindihan ko dahil ako ay mas matalino kaysa sa iba kaya ako nanampalataya? Kung ganon ang pananaw mo, sablay ang iyong pagkaunawa sa kaligtasan. Tandaan, kung ikaw man ay Kristiyano ngayon, sabi mo, kung ikaw man ay nananampalataya kay Kristo, sabi mo, huwag mong kakalimutan, may nangyari sa likod mo na hindi mo alam at yon ay ang pagkilos ng Santong Espiritu. Binuhay muna ang patay mong espiritu at ito ang nagding dahilan kaya ka nanampalataya. Kaya sablay na sablay ang teaching na kailangan ka munang manampalataya bago ka ma-regenerate o ma-born again. Amen? Malinaw na ba? May obispo nagtuturo, kailangan ka munang manampalataya bago ka ma-born again. Saan manggagaling yung pananampalataya mo yun kung patay ka nga? At kailangan ka munang manampalataya bago ka ma-born again. Paano mangyayari naman yun? Nakuha niyo po. Kaya yung, ewan ko, yung na-impluensyahan ng mga obispong ganon, ng mga pastor na ganon, balikan niyo po muli ang inyong mga pag-aaral. Hindi ko naman sinasabing hindi totoo yung pananampalataya niyo ngayon. Hindi ko naman sinasabi na hindi totoo yung inyong pagiging born again. Pero huwag kayong magpadaya sa mga tagapagturo na kaya kayo na born again kasi kayo ang nanampalataya. Mali. Kayo ay na born again kaya kayo nanampalataya. Kaya ang pananampalataya, ang kaligtasan, lahat ay gawa ng Diyos. It is by grace through faith. Amen? A gift from God so that no one may boast. Paikot-ikot po tayo rito Pero ipinakikita lang po ng ating mga pag-aaral ang isang tamang linya ng tamang doktrina. Ano naging resulta ng bagay na ito? Ang pagliligtas ng Panginoon magre-resulta ng joyful transformation of salvation. Mababasa na po natin yan sa Acts chapter 3, 8 to 10. Ano po ang sabi? He jumped to his feet and began to walk. Then he went with them into the temple courts, walking and jumping and praising God. When all the people saw him walking and praising God, they recognized him as the same man who used to sit begging at the temple gate called Beautiful. And they were filled with wonder and amazement at what had happened to him. Let us notice the order. Merong order yan Ano ang nangyari? He was healed. Sino ang gumawa ng healing? Spiritually, mga kapatid, sino bang gumagawa ng kagamutan? Ikaw ba? Kung kaya mong gamutin ang sarili mo, hindi natin kailangan ng manggagamot. Tama? As simple as that. Pag ikay sumakit ang ngipin, minsan iuuntog mo ulo mo talaga para lang gumaling. Pero isang visit mo lang sa dentista, doon sa may kapangyarihang magpagaling.
Sasaksakan ka ng anesthesia, bubunutin ng ngipin, di ba ubod na ng ginhawa pagkatapos. Ang lalaking ito, na andoon sa beautiful gate, walang kakayahan, totally unable to do anything as far as himself is concerned, both physical and spiritual. Then somebody introduce healing to him. At kanina, napatunayan na natin, it was Jesus who healed this guy. It was the power of Christ. In the name of Christ, he was healed. Ano ang naging kasunod? Ang tao, take note of this mga kapatid, ang tao na nakaranas ng kagalingang espiritual, ang susunod na gagawin, pupunta sa templo ng Diyos. He entered the temple. This is the order. After the healing, after the spiritual healing, the next desire of that person is to be with God, to be with the people of God. Ang sabi diyan, then he went with them into the temple courts. Wala ka nang gustong makasama kundi ang mga tao ng Diyos. Ang gusto mong maka-fellowship, yung mga tao ng Diyos. Ang gusto mong kakwentuhan, yung kapatid sa pananampalataya. Mawawalan ka ng gana doon sa mga dating kinalalagyan mo at hindi mo na ito babalikan. Tama? It will produce something new. Kaya nga sabi ni Pablo, ang na kay Kristo ay bago ng nilalang. At ang pangatlong order, part ng order, praise God. He praised God. He was healed. He entered the temple and he praised God. Katulad ni Lydia. Si Lydia nang narinig ang pangangaral ni Apostol Pablo, binago ng Diyos ang kanyang puso, ang Diyos ang bumabago. Ang sumunod noon, inimbitahan na niya si Paul sa bahay niya to conduct the first Bible study sa Epeso. And they praised God. This reflects the Christian life. Salvation leads to worship and fellowship with God. Kaya kapatid, kung ikay Kristiyano, nakaranas ng healing, nakaranas ng regeneration, nakaranas ng pagkilos ng Diyos sa buhay mo, dadalin ka dapat nito sa pananambahan. Hindi pwedeng wala kang local church. Hindi pwedeng hindi ka makikipag-fellowship sa kapwa believer. If you gain the whole world, at wala ka naman ng fellowship na ito, nakakalungkot na kalagayan. May malaking question ang pananampalataya mo. Kasi this is the order, supposedly. Ang tao na kinilos na ng Diyos ang puso, ang susunod na direksyon, makipag-fellowship sa kapwa mananampalataya. At dadalahin sa pagsamba at pagpupuri sa Diyos. And anong makikita po natin doon? Hindi kayang i-contain ang kaligayahan. His joy was visible and it is contagious. Take note, salvation cannot be hidden because it transforms how we live. Ang pananampalataya hindi kayang itago. Kaya mga kapatid, ito po ang totoo yung tunay na Kristiyano, tunay, hindi ka makakatago. Lilitaw at lilitaw ito. Lalabas at lalabas ang pagiging tunay na Kristiyano mo. Hindi man sa itsura. Ako po minsan pag naglalakad sa Garden City, hindi naman ako mukhang pastor Wala naman akong, tawag doon, ministerial coat. Wala naman ako yung nilalagay dito sa leeg pag linggo na para pag nagpipreach, alam mukha kang pastor Pag ako po natapos sa pangangaral na ito, ubarin ko lang ito, no? Itong Amerikana ko, hindi ba napapansin? 4 lang to, palit-palitan to everyday No? Nahihiya ho kasi ako sa TNP pag ako naka-t-shirt lang kaya naglalagay po ako nitong aking Amerikanang to. 4 lang ang Amerikana ko, iba-iba kulay. No? 4 lang ho yan. Sapat yan sa loob ng isang buwan Palit-palitan lang. Hindi po ito mamahalin. Yung iba nga niya, nabili ko sa mga ukay-ukay lang No? Pero kung dito sa TNP mukha akong pastor,
Pag nasa Garden City na po ako, I am doing my daily rounds of walking. Nakasombrero pa nga ho ako. Tapos naka-crocs lang ako, sapatos, nakamaong. Hindi ako mukhang pastor. Pero mga kapatid, hindi mo maitatago pag nakipagkwentuhan ka na. Kapag nandun ka na sa grupo ng mga kakwentuhan mo doon. Kapag ang kwentuhan ka, bastusan, hindi na po ako tumatagal. Pag ang kwentuhan, mga politika, naku, hindi na rin ako tumatagal. Pero pag ang kwentuhan po nila doon, ay kung ano lang, sisingit ko po yung pananampalataya. O napapansin ko, isa-isa na rin silang nag-aalisan. Marami na po yung tumatayo sa upuan. Ayaw nila nun But if you are truly a believer of the Lord, it will show whether you like it or not. It will show on the way you talk, on the way you live your lives. No? You cannot hide your true identity. Amen? To illustrate, think of a prisoner who has been locked up for life. Suddenly, nakatanggap siya ng notice na siya'y pardon na and he can walk out free. Sa tingin ninyo kaya, babalik pa ang bilanggong ito sa bilangguan? His joy would be overwhelming. That's what salvation is like. Freedom from sin and reconciliation with God. And the joy cannot be contained. Amen. At tayo na nakaranas nito, ganong kaligaya ang na kay Kristo. Di ba, may kanta nga yung mga Pentecostal, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. Totoo naman. But it's not all about laughing. It is not all about being happy. Minsan hindi masaya, pero iba yung kagalakan. Joy is from the inside, irregardless of the outward circumstances. Pwedeng nasa pagluluksa ka pero may kagalakan at kapayapaan ka dahil alam mo na yung inner peace na meron ka ay galing sa Diyos. Amen? In application, has your salvation led you to joyful worship? Yung kaligtasan mo ba, kapatid, dinala ka sa masayang pagpupuri sa Diyos? Kaya kung Kristiyano ka, ang pagpunta sa simbahan hindi burdensome. Ang pagpunta sa simbahan hindi kabigatan. Ang pagtungo sa pananambahan kahit gaano kalayo ito, kahit gaano kahirap ito, kahit may pagsasakripisyo ito, kagalakan ito dahil bunga ito ng iyong pagiging ligtas. Too often Christians lose their wonder. But like this man, our response to grace should be worship, should be gratitude, and should be witness. Amen? Others saw the miracle and were amazed. In the same way, the world should see Christ's transforming work in our lives. We must and we should be a living example of what Christ did in our lives. We shall be witness to that. Amen? Kaya, anong theological insights nito? 1, total depravity. The lame man represents humanity's spiritual inability. We are not capable. We cannot save ourselves. Ang ating kalagayan, totally depraved. And then, nakita natin yung effectual calling. When Christ commands, rise, the power to obey comes with the command. When Christ said, rise, just like what He said to Lazarus, ang ating patay na kaluluwa, ang ating patay na espiritu, pareho lang yun, kaluluwa o espiritu, ginawang binuhay ng Diyos. Ngayon, ang tanong, kanino ang kaluwalhatian? Sa atin ba? Kay Peter and John ba? No. Soli Deo Gloria.
the result was not praise to Peter, but for God. All glory belongs to Christ. And it will result, anong resulta? Witness of the church. Miracles in the book of Acts confirm the apostolic message and pointing to Christ, not the apostles. Amen? Tandaan niyo mga kapatid, minsan, ako natatawa dun sa mga JIL. Pasensya na kayo mga JIL, pero napagloloko kayo ng mga pastor ninyo eh. Bakit ko sinasabing niloloko kayo ng mga pastor nyo? Kayong mga nasa JIL, tingnan niyo yung mga pang-engganyo nyo sa mga tao. Yung palang mga pang-engganyo nyo, scam na eh. Yung mga worship service nyo, ano tawag nyo? Experience the healing, miracle. Linggo-linggo nandiyan kayo eh. Nakasaksi na ba kayo ng healing at maka-miracle? Kung hindi pinagloloko nyo yung mga sarili nyo, sige kayo na nasa JIL, mga nakikinig sa mga Pentecostal, magpakita nga kayo kahit isa lang ng himalang katulad ng nangyari sa mga alagad na ito. Yung may cancer, hihingi ng prayer, tapos sasabihin niyo pinagaling. Yung lumpo, pinag-pray over, nakalakad. Yung mga may TV, wala nga kayo ni isa na napapatotohanan. Si Eddie Villanueva, napakatagal ng scammer niyan sa Pilipinas. Linggo-linggo yan, may Jesus the Healer Ministry. Diyos ko po naman. Sino ang napagaling dyan? Sino ang may cancer na gumaling dyan? Yung asawa nga niyan, si Sister Dory. Hindi nga nila napagaling eh. Bakit? Huwag kayong mangangako ng hindi totoo. Iyan ay kabulaanan. Tapos, lahat ng mga gawain ng JIL ngayon. Ngayon, anniversary nila sa Sunday, ano pang inganyo nila? Healing. Healing. Wala naman. Tapos kayo na nandyan, subukan nyo na buksan ang inyong mga mata sa katotohanan kung hindi kayo pinagloloko. Wala ni isa kayong mapapatunayan ng medisina na ito nung pinray over gumaling. O patay na binuhay o lumpong lumakad. Kasi mga kapatid, malinaw naman dito sa aklat ng mga gawa. Merong tinutupad na layunin ang healing, ang miracles, ang signs and wonders. Ano gustong patunayan ng signs and wonders na yan? Sumunod dyan sa mga apostol. Bakit? Kasi nga, para i-authenticate ng healing and signs and wonders na sila ay continuation ng work ni Christ. Pero if you're going to look at church history, sa paglipas ng mga panahon, tumigil na po ang mga signs and wonders na yan kasi hindi na kailangan na yan ang mag-authenticate ng ministry at mag-authenticate na ang Diyos ay sumasama sa mga alagad. Sapat na ang Bible, sapat na ang Biblia, kumpleto na ang Biblia para magsalita para sa ating Panginoon sa kanyang mga turo at sa kanyang mga aral. Alam kasi ng Panginoon na yung mga bagay na yan ang gustong-gusto ng mga tao, ang hinahabol ng mga tao at hindi ang aral at turo ng ating Panginoon. And just like many today, hindi ba itataka ba't ang dami-dami dyan sa JIL? Kasi ang dami-dami dyan umaasa na may healing, may miracle. Hanggang ngayon. Pero wala namang ganun. Hindi niyo po ba naisip yun? Sige nga, kayo na nandyan. Isa lang. Isang lumpo na simula pagkabata, lumpo na lumakad. Pwede ba? Kung meron kay Jessica Sohoy, di ba ma-picture yan? Kung meron talagang gano'n, napatay na nabuhay, hindi ba makita yan sa YouTube? O kaya may cancer na, tapos nawala yung bukol. Pero every Sunday, may mga ganyang declaration. May mga ganyang sinasabi. May mga healing miracle crusade. Pero lahat yan scam ng relihiyon. Scam, pandaraya, kabulaanan. Amen mga kapatid?
Ngayon, pag may pastor ka na ganyan, claim din ang claim ng ganyan, kapatid, ituro lang natin kung anong sinasabi ng Bible. At tayo po'y witness. Na po? Sabi nga dito, miracles in the book of Acts confirm the apostolic message and pointing to Christ, not the apostles. Today, ano yung greatest miracle? Listen. The greatest miracle is regeneration by the Spirit through the Word. Yan ang greatest miracle. Yung ikay patay sa spiritual, and then, binuhay ka ng Diyos. Na born again ka. Nakilala mo si Christ. Walang hocus-pocus, walang kung ano-anong propaganda, walang emotional appeal. Bigla mong isinuko ang buhay mo kay Kristo. Nanampalataya ka sa Kanya. Nakita mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Iyon ang himala. And that is the greatest miracle. Amen, mga kapatid. Now, let us go to the main lesson from Acts chapter 3, 1-10. Review. 1. We are spiritually crippled from birth and need Christ's power to make us whole. Amen? Yan ang himala. 2. The world often looks for temporary solutions. Kaya naglipa na ang mga Pentecostal na yan, yung mga miracle worker na yan, yung mga apostol, propeta sa panahon natin ngayon, mga bulaan. Bakit? People are looking for temporary solution. But Christ offers true healing and eternal life. Amen? Third, salvation in Christ brings joy, worship, and visible transformation. Pang-apat, miracles in the early church serve to confirm the gospel message, pointing people to Jesus, not the apostles. Kakaiba sa mga miracle kuno na ginagawa ng mga pastor sa panahon ngayon. Amen? Now, here are some reflection questions. 1. In what ways do you see yourself in the layman's condition before Christ saved you? 2. Are you tempted to look for temporary fixes like silver and gold instead of trusting in Christ's power to transform you? 3. Has your salvation led you to visible joy and worship that others can see? And the last, how can your life serve as a testimony that points others to the power of Christ? Amen, mga kapatid. So bilang konklusyon, Acts 3:1-10 is not just about crippled man who walk. It's about a Savior who transforms lives. We are all born spiritually crippled, unable to walk with God. But in the name of Jesus Christ, we are raised to new life. Christ, and this result as Christ, kumbaga, raise us up, we live with joy, we live with worship, and become living testimony of His grace. Amen? Mga minamahal kong mga kapatid, do not settle for silver and gold when Christ offers salvation and eternal life. Amen? So let us rise, walk with Him, and give Him all the glory. Tayo po'y manalangin. Our Father in heaven, our Lord Jesus, we thank you that in our helplessness, you came to us with power and grace. Father, we confess that apart from you, we cannot do anything. We can do nothing. But in your name, we are made alive. Help us, O Lord, to live as testimonies of your saving power, to worship you with joy and to lead others to the only name under heaven given among men, by which we must be saved, the name of Christ. I am praying right now for my brothers and sisters. Bless them, Lord.
If they need confirmation that they are saved, point them to your words. Point them to the Bible. Tulungan mo kami na makita namin ang aming mga sarili sa kalagayan ng lalaking lumpong ito. Walang kapangyarihan, walang kakayahan. Pero kagaya ng lalaking lumpong ito, sa kapangyarihan mo, nagkaroon kami ng buhay at lalakad kami ngayon sa pagpupuri, pagsamba, at pagbibigay luwalhati sa iyong pangalan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Purihin ang Panginoon, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless mga kapatid.